Bakit noon naiisip niya na ang pagmamahal ay hindi niya kailangan? Pero ngayon habang nakikita niya ang mukha ng kanyang asawa, na-realize niya na si Jade ang kailangan niya. Ito ang kailangan niya sa kanyang buhay. Na itong taong ito ang kailangan niya para mabuhay siya ng maayos. Noong mga bata pa sila, ang mga simpleng pag-uusap nila ang nagpapasaya sa kanya. Si Jade lang ang dahilan kung bakit natitiis niyang manatili sa San Ignacio noon. Naisip niya na baka dahil nakakabatang kapatid ang turing niya rito. Pagkatapos ay ikinumpisal nito ang totoong damdamin sa kanya. He was confused, conflicted, at hindi niya alam kung anong gagawin niya. Kaya nang pinagbawalan siya ng amang bumalik ng San Ignacio, ay wala siyang ginawang paraan para makita noon si Jade. At nang sa wakas ay makabalik naman siya, ay ang magkahawak kamay ni Vander at ni Jade ang bumungad sa kanya sa paaralan ng San Ignacio. Nagagalit siya na hindi niya maintindihan. Ayaw niyang bigyan ng dahilan ang ama para mas lalo siyang magawang manipulahin ito. Hanggang sa dumating nga ang araw at hindi niya napigilan ang temptasyon na dumating sa kanilang dalawa ni Jade. Dapat ay itinigil na niya pagkatapos ng unang beses, pero hindi nangyari iyon. Paulit-ulit sila nagtalik. Habang tumatagal ay lalong hinihingi ng katawan niya ang maangkin si Jade ng mas madalas pa. Gusto niya makasama ito umaga at gabi. Gusto niya makasama ito kahit sa bahay o sa school man. Nang sa wakas ay nakuha siya sa lakas ng loob na itigil na ang ginagawa nila, ay saka naman siya naipit at napilitang pakasalan ito. Naparito lang ako para personal na magpasalamat sa iyo, wika ni Jade. Napako ang tingin nito sa carpet. Hindi ito nangahas na salubungin ang kanina pang mainit niyang titig dito. Hindi mo naman obligasyon na ipagtanggol ako sa mga taong yun. Pasensya ka na rin kung naging marahas ang reaksyon ko sa iyo ng araw na yon. Imbes na magpasalamat na lang ako sa iyo. You're welcome, Jade. And please, do not say that I didn't have to do that. Asawa kita. Obligasyon ko na protektahan ka. Mariinawi ka naman ni Alexander. Naaakit siya sa kanyang asawa. Is that all? Nag-email sa akin ang punong tagapamahala na matingkad na sining. Si Senior Crisostomo. Humingi siya ng dispensa sa mga nangyari. Pinadala niya sa akin ang certificate kung saan nakasulat ang pangalan ko bilang isa sa mga top 10 emerging artist. Natutuwa ako marinig yan, Jade. Tumayo na ang babae. Hawak pa rin ito na mahigpit ang handbag niya. Bakit ka kinakabahan, Jade? Tumayo siya at idinantay ang kamay sa balikat nito para muling paupuin. Kumuha siya ng wine at iniabot dito ang wine glass. Aalis na siguro ako. Nasabi ko na yung mga gusto kong sabihin. I love you, Jade. Hindi niya mapigilang sambitin dito. Punong-puno ng pagmamahal at galing mula sa puso niya ang pagkakasabi niya ng pagmamahal niya kay Jade. Alexander, alam kong nangako ako na hindi ka guguluhin at hahayaan kong buuin mo muna ang sarili mo. At iginagalang ko yun, Jade. Pero gusto ko lang sabihin ito sa'yo. Mahal na mahal kita. At ginagawa ko ang lahat para maging karapat-dapat sa pagmamahal mo. Nandito lang ako, Jade. Maghihintay ako pero babakuran kita. Oras na may makita akong lalaking magtatangkang ligawan ka, babalian ko talaga ng buto. Kabadong napahaplos din siya sa batok at
Straight na ang wine na ininom niya nang mismong nag-abot kanina sa asawa. Nakatitig lang sa kanya si Jade. Hindi niya matukoy kung napapantastikuhan ba ito sa kawerduhan niya. Maya-maya ay tumango ito. Tumatango ka dahil for the first time in his brilliant years on earth, he found himself clueless. Nakatanga nga yata ang pag-ibig. Imbes na sumagot ay tipid lang itong ngumiti sa kanya at magalang na nagpaalam. Ibinagsak niya ang sarili paupo sa couch matapos maihatid hanggang elevator ang asawa. Iiskortehan pa dapat niya ito hanggang sa baba pero tumanggi na ito. Ayaw naman niyang ipilit ang gusto kaya hindi na siya nakipagtalo pa. Habang tinititigan niya ang kisame ng kanyang opisina, ay nasabi niya sa kanyang sarili kung gaano niya kamahal ang asawa. At alam ng Diyos na gustong-gusto na niyang makasama ito. Hinimasimas naman ni Kalex ang baba habang ang isang kamay ay hawak ang beer. Nasa club sila kasama si Albert at si Sian. Missing in action na naman si Alexander. Alam niya na may nangyayaring hindi maganda. May itinatago sa kanila ang kaibigan. Kanina ay inimbitahan nila itong gumala. Ura-urada itong tumanggi. Marami raw itong tatapusing backlogs na trabaho. His excuse wouldn't fly because they know him too well. Alexander was always efficient and especially strict at setting deadlines. Itinas ni Sian ang mga paa sa pabilog na mesa. Ban sa opisina ni Alexander ang mga babae. Kahit si Ilara ay hindi na makalapit doon. And the new procedure is to set an appointment with a strong reason for a personal meeting request plus physical papers to support the agenda. Kung wala ka nun, uubanin ka na lang sa paghihintay sa lobby. Nanlaki naman ang mga mata ni Kalex. Ano bang nangyayari? Napakalaki na ng ipinagbago ni Alexander. Namaligno ba yun sa San Ignacio? Siya pa ang mas nangangalaiti. Nagkibit balikat naman si Sian. You know what interesting most? The new procedure is not applicable to all. Itinaas siya nito ng kilay nang makitang umahod ang kuryosidad niya. May direct order ang CEO na papapasukin ang isang babae kahit anong oras at kahit anong araw. Balita ko pa, nasa meeting sa Alexander ay nakahanda raw siyang ikansela para lang salubungin ang babae at personal na asikasuhin. Nagpakawala ng maikling tawa naman si Albert. Kaswal itong nakaupo sa couch at nakatingin lang sa kanila ni Sian. Tatawa-tawa ka lang ba riyan? Pasita na biro naman itong kaibigan. Napailing naman si Albert. You know what more interesting? Inihagis nito ang brown envelope sa mesa nila. He is married. What? Sabay pa nilang bulalas ni Sian. Exactly what I said. Tinapunan naman ni Albert ang tingin ang envelope. Nandiyan ang mga dokumento. I have connections in the office of the civil registrar, the bank, and other offices. His marital status is married. His bank's account information has been updated, as well as his wife and life insurance and retirement accounts, etc. They were beyond shock. Lokong yun ah. Bigla na lang nagpakasal. Hindi mo lang tayo inabisuhan. Sa tingin ko, bago pa lang siyang ikinasal. Siguradong sabi naman ni Sian. Marahang napatawa naman si Albert. Nagkakamali ka. He's been married for 10 years now.
Mariing napamura naman sila sabay banggit sa pangalan ni Alexander. Minura ang kaibigan sa hangin. Hindi man lang niya naisipang sabihin sa atin na matagal na siyang kasal. Nasaan ang asawa niya ngayon? Sian has mentioned about the new procedure. That's not apply to all. Connect the dots, my friend. So iyong pwede lang pumasok sa opisina niya ay ang asawa niya? Kailangan makilala ko ang asawa ni Alexander. Nakita mo na siya. Wika naman ni Albert. Namilog naman ang mga mata niya at nalaglag ang panga. Huwag mong sabihin na, yes, ang babae sa kondo ni Alexander. She isn't just a friend. She's the wife. Nahihirapan akong paniwalaan ito. Bulalas naman niya. Kung 10 taon na silang kasal, bakit hindi pa siya nabubuntis ni Alexander? Imposible naman na sa loob ng 10 taon na ikinasal sila. Imposible hindi niya ito mabuntis. Bakit walang may nabuo? Muling nagkibit-balikat naman si Albert. Si Alexander lang ang makakasagot niyan. Napabuga naman ang hangin si Sian. Kung itinatago niya sa atin ang totoong estado niya sa loob ng mahabang panahon, ibig sabihin, may malalim na dahilan. Dapat ay maging mataktika tayo at gumawa ng epektibong estratehiya para mapaamin natin siya. Sang-ayon ako dyan. We have to corner him. Inubos niya ang beer habang nag-iisip. This will be hard. Nakikinita ko ng mahabang diskusyon pa ang magaganap bago umamin si Alexander na may asawa na siyang tao. Nagsimula na magbigay ng suhestyon naman si Albert kung ano ang magandang gawin sa opinyon nito. Inumaga na sila sa club at tirik na ang araw na makauwi sila. Kampanting nakaupo naman si Alexander at nakatitig sa mga kaibigan niya habang nakatayo ang mga ito sa harapan niya. Pinagsalikop niya ang mga kamay at ipinatong sa nakadikwatro mga paa. Parang may susuguring digmaan ng tatlo. Pwede bang sabihin niyo na kung anong gusto niyong sabihin? Napangisi naman si Calex. Tingnan natin kung magawa mo pa kayang kumalma kapag narinig mo ang sasabihin namin sa iyo. Tumas lang naman ang kilay ni Alexander pero hindi nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Ipakita mo na sa kanya ang dokumento, Albert. Wika naman ni Sian. Inilapag naman ni Albert ang brown envelope sa mesa niya. Basahin mo. Tinignan naman niya ang envelope. Inabot niya iyon at binuksan. Isa-isang pinaraanan ng mga mata ang dokumento. Pagkatapos ay kalmado pa ring ibinalik ang mga yun matapos basahin. May nakasulat kang legal spouse. Wika naman ni Calex. Of course, I have a legal spouse. I am married. Wika naman niya rito. Itinaas niya ang kamay niya para ipakita ang suot na wedding ring. Napanganga naman ang tatlo sa harapan niya. Hindi ka malang ba magdi-deny? Wika naman ni Calex. Why would I? I love my wife. Gumuhit ang matamis ng ngiti sa labi niya. Pagkasambit niya sa salitang asawa. Magpaliwanag ka. Wika naman ni Sian. I don't have to explain anything to anyone. Sa isang tao lang ako may obligasyon. At magpapaliwanag ako sa asawa ko lang. At dahil sa ginagawa mo, lalo kami naku-curious. Kasual naman na wika ni Albert. I thought the documents will satisfy my curiosity. I thought wrong. Tingin ko madalas mo pa akong makikitang aali-aligid. Bumuntong hininga naman si Alexander. Kilala niya si Albert. He was always quiet and cool.
He had always restrained himself from showing too much emotion. Mahirap basahin ang tumatakbo sa isipan nito. Pero alam na alam niya kung paano ito magtrabaho. Hardworking, determinado, and committed. Alam niyang kapag may gusto itong gawin, ay ibinubuhos nito ang lahat. Ayaw niyang gambalain nito ang asawa niya. Tumayo siya at lumapit kay Albert. Tinitigan niya ito sa mga mata. Kung itinago ko man ang tungkol sa kasal, may sarili akong rason. Huwag mo akong pagungunahan. I'm just waiting for the right time. Until then, I don't want any one of you to interfere. Mariing napatawa naman si Albert. Huwag ka mag-alala. Hindi naman kami manggugulo. We just want to know more about your wife. Tumalim naman ang mga titig niya sa kaibigan. The only woman who made you helplessly drunk, crazy, and protective. Ngumisi naman si Albert nang hawiin niya ang kamay nitong akmang tatapik-tapik sa balikat niya. At alam mo bang nakakatakot ka pa kapag sobra kang in love? Pahabol nitong komento. Umalis na kayo. The three of you, get out of my office. Sumaludo naman ang mga kaibigan sa kanya at nakangising lumabas ng opisina. Natulala naman si Jade na makilala ang lalaking pumasok sa art shop niya. Kung ang pagbabasehan ay ang reaksyon ng mga tao na tulala nang makita ang lalaki na tila hubad na Diyos ng mga Griego ang pumasok sa shop niya. Yumuko siya at inabala ang sarili sa listahan ng mga pumasok na bagong orders. Inginudngud niya ang mukha sa hawak ng mga papel. Kilala na agad niya kung sino ang may suot na mga yon. Iniwasan niya ang mukha at imbes na tumingala, ay ipinaling ang mukha sa kabilang direksyon. Look at me, Jade. Alam kong nakita mo na akong pumasok ng shop. Mariin siyang napakurap at napakagatlabi siya. Nagulat siya nang bigla na lang yumuko si Alexander at hinawakan ang baba niya upang iangat ang mukha niya. Napakalapit na mukha nito sa kanya na halos maduling na siya. Anong ginagawa mo rito? Pasita niyang tanong kay Alexander sa mababang tinig. Lumingap siya sa paligid sa bangiwi niya. Tingin niya ay tumigil ang pag-inog ng mundo at sa kanila nakasalalay ni Alexander ang paggalaw ng mga tao. Natila natuod na sa labis na pag-uusyoso. I missed you. Matapat na wika naman ni Alexander. Ang sabi mo hindi mo ako guguluhin. Hindi. Nandito lang ako para makita ka. At gusto kong panuorin ka habang nagtatrabaho. Itinuro nito ang sofa sa receiving area. Doon lang ako. Sabi nila, free daw ang coffee rito para sa customer. Sa customer. Ulit naman ni Jade. Hindi ka naman customer dito. Tumuwid ito at ikiniling ang ulo habang nakatuon pa rin sa kanya. Ang napapantastikuhang tingin. Inilibot nito ang mga mata at tinawag si Maying na makita ito. Yes, sir? Nakangising lapit naman ng dalaga. I want 1,000 hand-painted products. Napatayo naman siya sa gilalas. 1,000? Anong tingin mo sa akin? Hindi marunong mapagod? Then work overnight. I pay double of the total price. Pinamaywangan naman niya ang lalaki. Hindi pa rin kakayanin ng 1,000. Then make it 100 or 50 or 10 overnight. May lalapit sana lalaki sa kanya para magtanong tungkol sa isang produkto. Pero iniharang naman ni Alexander si Maying dito. This is Maying, the assistant. Sa kanya ka magtanong. Napakamot na lang ang ulo ng lalaki at napilitang tumayo. Anong ginagawa mo? Binabakuran kita.
Nangingiti namang wika ni Alexander. Napailing na lamang si Jade. Naupo na lang sa sofa si Alexander at nanghingi ng kape kay Maying. Halos babae lahat ang customer ng araw na yon. Hindi na nakakapagtaka dahil lahat ng mga lalaking customer ay pinupukol nito na masamang titig pagpapasok pa lang ng pintuan. Kapag hindi nakuha sa tingin ay susundan nito ng susundan hanggang sa mailang na iyong tao. "Ma'am," marahang siko sa kanya ni Maying. "Ang cute ng crush ko, no? Paano ba talaga kayo nagkakilalan, ma'am? Nililigawan ho ba kayo?" Namilog naman ang mga mata niya. "Ligaw? Hindi ah." Naiilang siya kay Maying dahil sa sinabi rito ni Vander noon. Ano kaya ang iniisip nito sa kanya? Naniniwala ba talaga itong asawa ni siya ni Vander? Bakit tinutukso pa siya nito ngayon kay Alexander? Bakit po wagas kong ipagtanggol kayo doon sa event? Pak na pak po ang exit niyo doon. Iyong hawak ka pa sa kamay na mahigpit. Impit na tumili naman si Maying. "Ma'am, ang swerte niyo po. Kung ganyang kagwapo ang haharang sa lahat ng lalaking customer, di bali na malugi tayo." Napatitig ulit siya kay Alexander. Tila ba inosente ito na nakaupo sa sofa. Hawak nito ang kape. Nakadikwatro ito at nakatingin sa mga taong pumapasok sa pintuan. Bumuntong hininga na lang siya. "Totoo bang mahal mo na ako, Alexander?"